Hi guys, mga kaibigan, good morning. Banjok TV. Ay, madaling araw pa. Kakagising lang natin. So maya-maya magpe-prepare tayo ng gagamitin natin sa ano mamaya doon sa tindahan. Doon sa ano natin, maliit na tindahan natin. Kakagising lang natin. So yung utak natin ngayon ay napaka-presko pa. Saka ah, maghahanda tayo mamaya ng kape. Medyo maaga pa eh. Gusto ko magkakape ako mamaya. Medyo mga 5. Kasi 4 pa lang gumising na tayo eh. Ang nangyari kasi mga kababayan, mga kaibigan ko, mga taga Mindanao, shoutout sa inyo dyan, mga taga Mindanao, proud to say na taga Mindanao. Ayaw ko talagang ayaw ko talagang i-topic dito sa YouTube channel ko itong politics kasi business naman yun sa atin eh. Baka ang channel natin ay halo-halo na. Pero sa akin kasi is opinion ko lang to eh. Opinion ko lang, makaka-relate din kayo dito kung bakit gusto kong i-topic ito. Gusto kong i-topic dito sa channel ko yung mga ganitong usapin. Kasi ganito kasi yung mga kaibigan, mga kababayan. Ang politics kasi dito sa atin sa Pilipinas is parang yung parang para sa akin parang kasing hindi naman sa nag-aano ako. Pero para sa akin, mas maganda kasi na magluklok tayo ng mga pinuno o maglagay tayo diyan sa pwesto. Alam natin na yung tao na yon is yung course niya is relate sa politics at saka yung pinag-aralan niya at saka yung dunong niya is magaling siya sa batas. Kasi para sa akin kasi kung maglalagay ka lang din naman ng leader na nanggaling dun sa kung nakilala lang siya na personalidad kasi sikat siya na artista nung araw, sikat siya na ganito nung araw, sikat siya na mananayaw, sikat siya na ganito, sikat siya na ganyan. Parang sa akin kasi parang napakalayo eh. Hindi sa totoo lang kasi pagdating kasi sa politics na kung iluluklok natin siya sa mga posisyon na nandun na sa kongreso, nandun na uupo na siya sa mga ganon. Tapos wala naman siyang knowledge regarding sa mga ganyan. Hindi naman relate sa course niya yung ganon. Although meron din naman na hindi relate yung course nila pagdating sa ganon, pero napag-aaralan nila. Kumbaga, parang pinag-aaralan talaga nila na makuha din nila yung tamang timpla regarding sa politics. Meron namang mga tipo ng tao na yung politics ay ginagawa na lang laro. Yung parang ginagawa na lang ang lahat para lang para lang maluklok sa ganung posisyon, para magkaroon ng kapangyarihan, di ba? Yung parang nakakadismaya talaga para sa akin lang Kasi bilang mamamayan ng Pilipinas, bilang isang tao, bilang isang Pilipino, para sa akin, opinion ko lang, kagaya nito ngayon sa sitwasyon natin, tayo mga taga Mindanao, nasasaktan talaga tayo pag nangyayari ngayon hindi porket na taga Mindanao tayo, si Madam Vice President taga Mindanao, lalo na yung dating presidenteng mahal natin yun, Roa Rodrigo Duterte, taga Mindanao, ay panig lang din tayo sa taga Mindanao. Nakita lang natin kung gaano kaganda yung nagawa ng tatay niya nung araw. Kung gaano lang kaganda talaga yung naidulot niya na katahimikan nung araw nung siya pa'y nanunungkulan. Kasi danas ko yun eh. Nung siya pa yung presidente, may trabaho pa ako. Nung araw, grabe yung mga tambay, grabe yung mga tao sa gilid ng kalsada. Pero nung time na siya nang nanungkulan, ang nakikita ko tuwing uwian ko, wala na akong makikita mga tambay, wala na akong pakalat-kalat ng mga 10 oras ng gabi. Parang probinsya yung tingin ko dati nung araw nung si President Duterte wala kang makikitang mga sanggano, wala kang makikitang parang lahat ng tao safety ka. Parang pag naglalakad ka, feel na feel mo, pero ngayon, Diyos ko po, pagpatak ng gabi, kahit saan kang lugar, lantaran, lumalabas na yung tinatawag nilang zombie pagdating ng gabi. Lumalabas na, kaya sa akin talaga pagdating ng gabi, oras ng gabi, ang ginagawa ko parang style kami probinsya na nakatira kami sa bundok. Namamalingke kami sa umaga, lahat ng mga needs namin, lahat ng mga stock namin, binibili na namin para pagdating ng gabi hindi na kami lalabas ng bahay. Kasi sa totoo lang napakadelikado ng panahon ngayon. Sa ganitong administrasyon, kagaya ko nagtitinda ako, kita ko talaga kung sino yung mga tao na padandaan doon sa harapan ko. Makikita mo yung tao na matitino at saka yung mga tao na hindi matitino at saka yung mga taong lulong.
sabihin na natin ganyan. Kasi hindi naman, wag na tayong magpa-hipokrituhan ngayon. Wag na tayong mag-anuhan ngayon. Makikita mo na sa tao yan kung ano. Pero nung panahon ni Presidente Duterte, wala akong makita ang mga tao na pakalat-kalat na ganun sa daan. Bakit? Sa ganitong sitwasyon ngayon, wala akong nakitang pagbabago, wala akong nakikitang kung panatag ka sa ano, panatag ka pag tuwing naglalakad ka sa daan. Hindi ganoon ka safety nung mga panahon na 'yon. At sa ay itong mga panahon na 'to ngayon ikumpara mo sa panahon na 'yon noon. At saka ganito lang naman mga kababayan ko, alam niyo kung bakit na gustong-gusto ko talaga na manood ng mga ganong hearing minsan tapos yung nandiyan si madam kasi alam mo yung abogado kasi tapos ikikumpara mo dun sa mga hindi naman abogado na nagmamagaling na mga abogado. Ang abogado kasi sobrang dulong ng abogado. Dami-dami siyang iriribat tuwing may pupukol ka sa kanya na mga akusa. Kasi ang pinupukol kasi, tama naman yung sinabi niya, ang pinupukol kasi, walang basihan at walang ebidensya, haka-haka lang lahat. Kung, di ba? Kasi, parang chismis lang eh. Makikita mo na parang chismis lang talaga yung, yung basihan. Kasi, di ba parang napapansin mo, bakit ngayon sa panahon na ito, ang binabanatan lang, dalawang tao lang, tatay at saka anak. Doon mo lang makikita, tatay at saka anak binabanatan. At saka ang mangyayari pa nito, yung mga ibang issue, yung mga ibang nangyayari, nalilihis na yung mga ibang issue, hindi na napag-uusapan. Doon na lang nakapokus lahat. Alam naman natin na walang ebidensya, walang makukuhang katibayan na para idiin siya. Ayun, ang ending nun, i-impeach. Para sa akin ang galing. Kasi kung hindi lang abogado yung si Madam Vice President, wala siyang iriribat. Siguro matagal nang bumigay yan si Madam President kasi alam niya talaga, si Madam Vice President kasi wala siya talagang kakampi, wala talaga silang kakampi. At saka ganito naman, alam niyo kung bakit gustong-gusto ko yung nangyayari na pumunta siya tapos nangdoon din si Congressman Rodante Marcoleta. Grabe, bilib na bilib ako sa tao nun. Bilib na bilib ako sa katalinuhan nun. Kaya kung tayo mga taga-Pilipino, tayo mga taga Mindanao, lugar man, kung wala tayong ibang maisip, wala tayong pwedeng ibubuto kung tatakbo siyang senador. Napakaganda ng hindi naman sini-endorse ko ito sa akin. Humanga lang ako sa katalinuhan at saka sa katalinuhan at saka sa tamang yung tamang neutral lang yung tao na ito. Kumbaga kumpara natin sa dalawang batong nag-uumpukan, pilit niyang magpagitna. Parang pilit niyang lagyan ng kalang para hindi na magpang-abot. Parang ganun yung utak nito eh. Kasi sa kanya kasi, binabase niya lahat sa batas. Kasi abogado siya eh. Yung mga nakaupo dun sa taas, na yung nagbubuo ng mga grupo na walang kwenta, hindi naman abogado yung iba dun eh. Yung iba dun dating yung iba dating yung iba galing sa, di ba? Kaya, nung siya ay nagsalita, sunog talaga sila. Wala silang, pag kini-question yung lahat-lahat, ay kini-question niya bilang abogado, bilang bilang gusto niya lang talaga na itama yung lahat. Bilang gusto niya lang na, kumbaga pantay-pantay lang lahat, fair lang ang lahat. Walang mairiribat yung ang tawag nito, ewan. Kasi kahit ako nanonood ako ay nanggigigil talaga ako nung nanonood ako. Kasi mahirap talaga na magluklok ng mga tao diyan sa nanunungkulan sa ganung na walang alam sa batas. Walang alam sa tamang proseso ng pagdating sa batas. Yung kumbaga yung nangangampanya pa lang, nagtatapang-tapangan sa daan, tapos yung nakaharap ngayon yung parang legal talaga, yung lehitimo yung ginagawa ng ganitong kabilang panig, tapos nagtatapang-tapangan na wala namang pinagbabasihan. Dinaan sa batas ngayon na legal yung ginagawa nila kasi may mga pirma, may mga ganito ganyan. Nga din. Kasi una-una sa lahat kasi
kung tayo may magluklok talaga, magluklok tayo ng maglagay tayo ng mga taong diyan sa posisyon, mas maganda talaga na ilagay natin din yung mga tao na abogado yung tinapos. Yung mga relate sa political science, sabihin ulit mas maganda na maglagay tayo ng ganyang mga tao. Kasi kahit pa paano, hindi tayo napapahiya pagdating sa mga batas eh. Hindi tayo napapahiya na pinapanood. Kasi napaka-powerful na ng social media ngayon. Hindi tayo napapahiya ngayon na pinapanood tayo ng mga tao sa ibang bansa. Mga ibang lahi sa ibang bansa. Eh, mga taga-ibang bansa, nilagay nila dyan sa mga parlamenta nila. Mga abogado, mga mga magagaling na mga scholar nila, mga ano nila dun sa mga nilalagay sa lugar, mga matatalinong tao. Excuse me. Kaya dun sa ibang bansa talaga, napakagaling talaga pagdating sa mga ganon na inuupo nila sa politics. Yung mga tao na yun is relate talaga sa pinag-aralan nila. Yung course na inuupuan nila dyan sa kanilang bansa, sa mga kongreso, sa bansa nila. Dito sa atin, nagluluklok tayo eh. Ano bang alam nun? Ang galing sa artista, ang galing sa, Diyos ko po, ang layo-layo. Nanggaling sa kung saang bundok nanggaling, iluluklok mo diyan ilalagay mo diyan sa Senado, representante. Para ano? Para gawing katatawanan gawing katatawanan yung hearing diyan. Hindi para sa amin, sa akin, simpleng Pilipino lang ako, simpleng mamamayan. Napakahirap ko na Pilipino. Pero, bilang isang tao, bilang isang Pilipino na nanonood, hindi naman tayo siguro hunghang din siguro pagdating sa ganyan. Kasi may pagyayabang din naman tayo. Sayang lang din naman na nagbabasa tayo, tapos nagbabasa tayo ng mga ganito, araw-araw. Nagbabasa tayo ng mga libro, tapos hindi natin alam kung ano yung mga ibig sabihin ng mga nangyayari ngayon sa bansa natin. Mananahimik na lang ba tayo? Maging pipi lang tayo? May karapatan tayo kasi this is a democratic country. Demokrasya yung bansa natin, hindi tayo komunista. Pwede tayo magbigay ng opinion hanggat wala tayong mga pangalan na binabanggit. Kung sino yung pinapatamaan mo, sa opinion lang yan. Kasi nasa bansa tayong malaya, hindi tayo sa komunistang bansa. Kaya yun lang sa akin, tayo mga kapwa Pilipino, pwede tayong pwede tayong magbigay ng mga hinaing natin, pwede tayong maglabas ng ating mga sa palagay ko, marami na ako nakakausap na tao na kuminsan kahit iwasan ay anuhin mo, pero ang topic talaga tungkol sa mga ganyang issue. Ako parang minsan, hindi ko na, kung nagkukintuhan kami, gusto kong ikwento rin dito. Gusto kong ilabas din dito yung mga hinaing din ng mga taong nakakausap ko regarding dyan sa politics. Kasi ultimo mga tao na iba natatawa na pagdating sa hearing. Alam talaga ng mga tao na pag abogado yung katapat mo, pag niribat ng abogado ngayon yung mga pinagsasabi mo na alam naman nila na chismis lang, kawawa ka talaga, wala ka talagang magagawa kasi hindi ka naman abogado. Kaya ito talaga, pagdating ng eleksyon, prudente Marcolita talaga. Kung tatakbo man siya ng senador, tatakbo man siya ng kung anong posisyon man ang tatakbuhan niya. Sana mga mahal kong kababayan, lalong-lalo na tayo sa Mindanao, kasi alam natin sa Mindanao talaga, parang alam mo yung lugar na, parang hindi naman sa pag-ano, pero feel mo parang napag-iiwanan ka na pag ibang-iba talaga pag yung dito ka, punta ka ng Maynila, tapos i-compare mo yung lugar ng Mindanao sa Maynila, ibang-iba. Ultimo sa pasahod pa lang ang layo. Na kung tutuusin, mas maganda pa nga yung Mindanao ikumpara mo dito sa Maynila. Mahirap lang magsalita dito, pero Diyos ko po, Maynila, maano mo sa Maynila? Ano lang, building na magaganda, mga building na malalaki. Pero kung ikumpara lang siguro sa lupa, siguro sa mga walang sinabi yan doon sa Mindanao at sa Visayas. Ang ganda ng lugar na yun. Kaya lang naman tayo nagawi dito kasi dito yung hanap buhay natin, dito tayo ang sahod dito i-compare doon sa atin. Diyan sa mababa talaga. Kaya kung minsan nagsapalaran tayo dito kung papalarin. Kung hindi naman papalarin, di uwi ulit yan sa Mindanao. Magtatrabaho. Pero para sa akin kasi, no matter what happen man ang mangyari mga kababayan. English yun Para sa akin mga kababayan, at ano man mangyari. Mas maganda talaga na kung maglukluk tayo ng leader,
maglagay ng leader talaga sa gobyerno, alam mo talaga yung leader na yun is, ah, ang pinag-aralan niya ay political science talaga. Yung relate sa politika, yung pinag-aralan niya. Kasi, basta, isa lang din ang mayor na iniidolo ko din. Isa din sa mga mayor na tinatingala ko ngayon. Hindi ako nag-endorse nagbibigkas lang ako ng mga tao na napakagaling. Kasi ako kasi iniidolo ko yung mga taong matatalino eh. Ito, batang mayor Vico Soto. Idolo ko rin po yun pagdating sa politics. At itong si Congressman Rodante Macrolita, bilib na bilib talaga ako sa talino ng tao na to. Nakakabilib, nakaka-proud. Nakaka-proud na bilang isang Pilipino na may taong tumindig sa ganong sitwasyon na pinaglaban talaga ang tama. Nandun lang siya sa tama lang siya. Parati yung sinasabi, kung nanonood ako ng mga live niya, doon niya baga pinapaliwanag, doon ka maliwanagan kung ano yung mga ibig sabihin niya. Wala siyang pinapanigan. Neutral lang siya. Kumbaga ang pinapaintindi niya doon na tayo dito sa Pilipinas ay mayroon tayong batas na sinusunod. May mga batas na umiiral dito sa Pilipinas. Kasi ganito lang kasi yan mga kababayan. Kung yung batas natin dito sa Pilipinas walang kwenta yung batas natin dito, bulok yung sistema ng ating bansa, pwede tayong pasukan ng ICC na yan. Pero alam naman natin na yung batas natin dito ay medyo process na sinusunod. 'Di ba? Pinaliwanag niya nga doon na kahit criminal nga may karapatan niyang i-depensa yung sarili niya. Paano yung mga pinakontempt doon? Hindi naman criminal yun. Pinakontempt na. At ang nagpa-contempt pa wala na, hindi naman korte. Nako. Kaya ganito ka bulok yung sistema ng Pilipinas ngayon. Kung tayo mga Pilipino, hindi tayo mamimili ng mga leader na iluluklok natin. Ilalagay natin sa tamang sa posisyon na diyan, na manunungkulan. Walang mangyayari sa Pilipinas. Walang mangyayari. Ang mangyayari sa atin, tayo mga mahihirap, kung hindi tayo magsikap, hindi tayo hindi tayo maging kuripot, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Asahan mo gobyerno. Wala. Ang payuda-ayuda na yan, walang kwenta para sa akin. Pwera na lang talaga kung magbibigay ng ayuda talaga is alam mo talaga na yung tao na para sa Pero yung mag-aayuda tapos may kapalit ng bibigay ng ayuda pero may kapalit. Wag na Kumbaga para sa akin kung mag-aayuda naman lang na hindi bukal sa puso na saan galing yan tapos may kapalit, para sa akin sa isip-isip ko sa inyo na yung ayuda nyo. Kasi para sa akin ang prinsipyo ko ang boto kasi natin is anong tawag nito? Napakahalaga na ibigay mo sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo. Kasi nandyan yung prinsipyo mo at dignidad at dangal. Nandyan sa boto na yan. Ngayon, di ba, daming nabudol daw. Dami talagang nabudol. Ewan ko lang. Pero tingin ko naman siguro napakadami din nating tao sa Mindanao siguro. Kung tatakbo ito maging presidente si Vice President natin pag tumakbong presidente, alam mo talaga, hindi din tayo siguro mauunusan ng mga kabilang na yan. Kaya para sa akin talaga guys, sana kung tayo magkakaisa tayo mga Pilipino, magkakaisa. Iwan ko lang dun sa iba yung mga na yan, yung mga elitista na yan, yung mga 'di ba yung mga sumusuport ng mga araw, yung mga nagsusuka sa mga na yan. Kung makabalita sila dati sa gobyerno ngayon, grabe yung nung araw, grabe yung paninirang puri nila, grabe yung ngayon. Para silang mga anay na kumukutkot doon sa paa para magkaroon ng puga. Grabe yung sip-sip nila, daig pa nila yung linta. Kaya kayo minsan din, wag din kayong palinlang dyan sa balita na yan. Ako, sa totoo lang, hindi ako nanonood yan sa balita na yan Ay mga media na yan, hindi ako nanonood. Doon ako nanonood sa mga vlogger talaga, na alam ko talaga, na relate talaga doon, relate talaga yung topic nila at ang kwento nila doon talaga sa totoo. Kasi mahirap talaga. Kasi para sa akin para lang sa akin talaga, oo nga, paano mo nga naman talaga ipagtatanggol yung tao na parang hindi random ng sambayan ng Pilipino yung presensya niya. Hindi katulad ng panahon ng dating presidente Roa Duterte, nandun yung alam mo talaga yung disiplina, yung komportable nandun lahat. Pero ngayon wala.
Kaya para sa akin talaga guys, madaling araw, madaling araw kagising lang, ayaw ko mang itapik ito sa channel natin, pero gusto ko lang talaga na maintindihan ninyo na kailangan maging ano din tayo, maging kaisa din tayo pagdating sa mga ganong usapin sa bansa natin. Kasi nandito tayo sa Pilipinas eh. Kumbaga para sa akin, nilabas ko lang yung sa loobin ko. Na kung mamimili man ulit si kung dumating man yung time na maging presidente si Madam President Sara Duterte, at least alam mo na kung sino yung mga ah, anay dun sa bakuran mo. Kaya kailangan mo na i-peace control yung Madam President. Alam mo na kung sino yung mga tao na nandiyan sa bakuran mo dapat ng pagkatiwalaan. At saka sana ngayong kung tatakbo si Marcolita, sana manalo siya. At saka payo ko lang din sa ating butihing na si Marcolita. Huwag ka magtitiwala sa mga kumari-kumpare diyan pagdating kung ikaw may maluklok. Kasi baka yung mga tao na yan dati na ngayong panahon na ito sinusuka ka, baka pag nakaupo ka na dyan sa ganong posisyon, marami ng pabor na hingin sa'yo. Huwag po, kasi baka dyan po masisira ang karir ninyo sa ganong sitwasyon. Ayun lang po mga kaibigan, sana huwag kayong magtaka na business yung pinag-uusapan natin dito, negosyo yung pinag-uusapan, bakit napunta tayo sa politics? Pinapaliwanag ko lang, lahat tayo may karapatan na magbigay ng opinion natin kasi demokratikong bansa naman tayo eh. Dapat may mga opinion din tayo na maririnig din ng ibang tao kasi pangit kasi minsan na tayo nag-uusap-usap dyan sa gilid ng daan, nag-uusap-usap tayo minsan pag nag-uumpukan, nag-uusap-usap tayo dun sa mga magkakatabing nagbi-business tapos wala namang ibang taong nakakarinig. Mas maganda yung daanin sa ganito, at least buong sambayan ng Pilipino, kung sino man yung nakikita, at least nalalaman nila na yung pinag-uusapan natin ay tungkol sa ating bansa, tungkol sa ating bayan. Ayun lang guys, sana maraming salamat sa sana pasensya na kayo, kakagising lang, pasensya na. Sana may naintindihan kayo, sana may natutunan kayo dito sa vlog natin ngayon. Mag-comment naman kayo or mag-likes. Kung hindi naman, okay lang, dumaan lang kayo sa channel ko. Okay lang kung hindi nyo gusto, hindi nyo trip, okay lang, dumaan lang kayo. Ayun lang naman sa akin, nagkwento lang ako. Wala lang, gusto ko lang magkwento, gusto ko lang makipag-usap sa inyo, ilabas yung mga sa loobin ko baga. Basta ang sa akin lang, yun ang pinapanindigan ko. Kung sino yung mga tao na gusto ko, sino yung mga tao na sa tingin ko karapat-dapat na may kakayahan na kung sino man yung naaapi ipagtatanggol niya. Wala akong masabi talaga kay Congressman Rodante Marcolita. Saludo talaga ako sa inyo, sir. Ang galing niyo po. Wala akong masabi sa inyo. Napakagaling po ninyo. Maraming salamat guys at saka mga kababayan, mag-ingat kayo na at saka mag-uumaga na. Tayo maghanda na ulit, tayo magtitinda pa. Ayun lang po.